Maagang gumising ang mangingisda at pumunta sa dagat. Nagulat siya nang makita na sa loob ng putik na hinugasan ng malakas na ulan ay may isang mamahaling relo. Ang mangingisda ay lihim na natuwa sa kanyang sarili. Akala niya ay nakangiti sa kanya ang swerte. Ngunit nang hilahin niya ng malakas, sa sandaling hinayla ang relo at putik, isang kamay ng tao na mapatla at matigas. Biglang lumitaw mula sa putik. Ang mangingisda ay labis na natakot sa nakakatakot na tanawin. Sa ilalim ng malakas na ulan, ang pulis ay nagmamadaling pumunta sa pinangyarihan sa dalampasigan para mag-imbestiga. Sa oras na iyon, walang makakainip na ang biglang lumitaw na kamay ay simula pa lamang ng takot nang maghukay ng malalim sa putik na pinaglibingan. Sunod-sunod na nahukay ng pulis ang dalawang biktima na inilibing. Ang lalaki ay si Vuong Van Quang. Ang babae ay si Fong Lam. Pareho silang empleyado ng pabrika ng gamot sa Dujiang. Ayon sa balita, may 3 nawawala. 2 sa kanila ito, may mga sugat sila sa katawan, dulot ng mapurol at matalas na armas. Kaya hinala ng pulis na hindi ito ang unang pinangyarihan. Ngunit ang bagyo at malakas na ulan na sumalanta, sa loob ng maraming araw ay naging perpektong kasabwat ng kriminal. Ang lahat ng bakas ay nahugasan ng tuluyan. Nilamon ng bagyo ang buong lugar na ito. Sa kasalukuyan, walang anumang bakas. Nang ang lahat ng pulis ay nasa deadlock, dumating naman ang isang nakakagulat na balita mula sa dalampasigan. Ang ikatlong biktima ay naanod ng alon papunta sa kumpara sa 2 biktimang inilibing ng malalim sa putik, ang biktimang ito pagkatapos na paulit-ulit na hagupitin ng alon, ay nagdulot ng matinding pinsala sa ulo. Ganap na hindi makilala ang mukha, ngunit sa kabutihang palad, ang card ng pagkakakilanlan na naiwan sa bulsa ng biktima ay buo pa. Direktang natukoy ang pagkakakilanlan ng namatay. Siya ang ikatlong nawawala, si Duang Haoquan. Ang asawa ni Duang ay lubos na nasira, ngunit sa kabilang banda, ang anak na babae na si Duang Lin na nasa tabi ay kalmado mula simula hanggang katapusan. Ang kalmadong ito na higit sa karaniwang tao ay agad na nagdulot na ang kaso. Nang 3 biktima sa dalampasigan ay naging puno ng misteryo. Kaya ang sunod-sunod na pagpatay na itinago ng bagyo, na ito ay nagtatago ng anong lihim na walang nakakaalam. Upang imbestigahan ang mga kainahinalang punto ng kaso, ang kapitan ng kriminal na imbestigasyon na si Kapitan Thatch ay personal na bumisita sa bahay ng pamilya Duang. Ngunit ang ina at anak ay hinarap ang pagtatanong ng pulis sa pamamagitan ng pananatiling tahimik. Ang pinakakakaiba ay ang anak na babae na si Duang Lin. Ang kanyang mukha ay nababahala. Ang mga mata ay umiiwas. Malinaw na sa kanyang puso ay nag-iipon. Maraming iniisip, ngunit ayaw niyang magbukas ng bibig upang magsabi ng kahit isang salita. Ngayon, mga tito, dapat naming mabilis na mahuli ang masamang tao na iyon. Noong gabing iyon, sinabi sa akin ng tatay ko na lumabas siya. Para saan? Nang si Kapitan Thatch ay naghahanda na upang samantalahin ang pagkakataon, upang magpatuloy sa pagtatanong, isang biglaang pagbisita ang pumilit na putulin ang pag-imbestiga. 3 matataas na lider ng pabrika ng gamot ay nagdala ng maraming regalo upang bisitahin ang pamilya ng biktima. Ang eksena ay tila mainit at nakakaantig, ngunit sa totoo ay puno ng pagpapanggap. Ayos lang, Lin. Kung may maalala ka, sabihin mo kay Tito Thatch. Ito ang pinakamatandang kapatid na lumaki kasama namin mula bata. Kapag nandito siya, tiyak na malilinaw ang kasong ito. Ngunit ito rin ang biglaang pagbisita na ito ay nagbigay kay Kapitan Thatch ng pinakamalaking kahinaan. Si Duang Lin ay nagpakita ng matinding pag-ayaw sa mga matataas na lider na ito. Nang tumingin sa pinuno na si Dubang, sa kanyang mga mata ay may halong isang hindi maipaliwanag na takot at kasamaan. Kasamaang pinipigilan. Ang tanawing ito ay nagpatunay sa hula ni Kapitan Thatch, at ang katotohanan ay mas matindi kaysa sa pagpatay. Sa mahabang panahon, si Dung Lin ay laging ginigipit ni Dibang. Dahil bata pa at hindi pa ganap ang kanyang pag-iisip, walang sapat na lakas para labanan ng isang dibang na may kapangyarihang umaabot sa langit, lalong hindi nang ahas ang batang babae na ikwento ang karanasan. Nakakahiyang karanasan na ito sa kanyang pamilya, dahil din sa kahinaang ito na mahirap sabihin. Harapin ang pagsisiyasat na may kunwaring pakialam ni Dibang. Si Dung Lin ay paulit-ulit na iling at itanggi ang kompromiso at katahimikan. Ang katahimikan ng batang babae ay ang tanging depensa sa ilalim ng presyon ng mapang-ipang kapangyarihan. Tingnan mo, tama ba na itong batang babae? Isang sulyap sa iyo na nagpapanginig sa iyo ng ganito. Paano ako hindi matatakot? Ang laking bagay, nakakatakot talaga. Bagamat si Kapitan Thatch, siguradong hindi simple ang bagay na ito. Ngunit sa kasamaang palad, walang konkretong ebidensya at dagdag pa ang pinangyarihan. Ganap na nawasak kasama ang hindi pakikipagtulungan ng pamilya. Kahit na puno ng hinala ang kanyang dibdib, ay napilitang pigilan muna ngayong araw. Hanggang dito na lang, babalik ako bukas, anak. Ang mga salitang ito ni Kapitan Thatch ay nagbigay ng pag-asa kay Dung Lin. Inakala niya na ang kanyang ama ay malamang na nakakuha ng ebidensya. Sustong
tungkol sa ilegal na gawain ng mga pinuno ng pabrika ng gamot na hawakan ng interes. Kabaligtaran, kaya pinatay, upang kumpirmahin ang kanyang hinala, at upang makamit ang katarungan para sa kanyang amang namatay ng walang sala, si Dun Jilin. Sa gabi ng ika-6, hinanap ang lumang kahon na iniwan ng kanyang ama. Tunay nga, ang bawat lihim na larawan ay nahayag. Ito ang katotohanan. Ginamit ng kanyang ama ang kanyang buhay para protektahan. At ito ang pinagmulan, na nagtulak sa mga pinuno ng pabrika ng gamot na itago ang kanilang mga krimen. Hawak ang matibay na ebidensya. Si Dun Jilin ay hindi nag-alinlangan. Nais lamang ibigay agad ang ebidensya ng krimen sa pulisya. Ngunit siya ay napakabata at walang karanasan. Ganap na hindi nauunawaan ang masamang puso ng tao. Lalong hindi alam na ang bawat kilos. Niya ay matagal nang sinusubaybayan ng mga tauhan ng pabrika ng gamot bago pa man makarating sa himpilan ng pulisya. Sa daan ay sinalakay siya ng masasamang tao. Hindi lamang kinuha ng mga ito ang lahat ng ebidensya sa kanyang kamay, kundi walang awang itinulak si Dun Jilin sa mabilis na agos ng ilog. Ang kakaibang pagkawala ni Dun Jilin ay naging dahilan upang ang kaso ng 3 biktima na dati puno ng kahinahinalang detalye ay naging isang walang soles yung kaso. Kahit na si Kapitan Thatch ay umaasa sa kanyang intuisyon sa paglutas ng kaso. Sa loob ng maraming taon na paghuhusga, ang sunod-sunod na pagpatay at pagkawala ni Dun Jilin, lahat ay may kaugnayan, malapit sa mga pinuno ng pabrika ng gamot, ngunit nawala ang mga saksi at ebidensya. Wala nang anumang bakas upang matukoy ang salarin. Si Kapitan Thatch, ginamit ang lahat ng paraan para patuloy na mag-imbestiga ngunit wala pa ring nakakalap na impormasyon. Kahit nasa edad na para magretiro, hindi pa rin niya magawang bitawan ang kasong ito. Ang kanyang pagtitiyaga at katigasan ng ulo sa loob ng maraming taon ay hindi lamang upang malutas ang isang malamig na kaso kundi para sa mga inosenteng tao na sinaktan ng mapang-ipang kapangyarihan upang makamit ang isang huling katarungan. Kahit na hinubad na niya ang kanyang uniforme at iniwan ang kanyang posisyon, ngunit ang pusong makatarungan ni Kapitan Thatch ay hindi kailanman kumupas. Nakakakita ng kawalan ng katarungan ay patuloy siyang makikialam. Noong araw na iyon, hindi sinasadyang nakasalubong niya ang isang magnanakaw ng cable. Sinundan niya ang salarin hanggang sa loob ng lagusan. Sa tulong ng isang pribadong sasakyan na Hummerang, nahuli ni Kapitan Thatch ang magnanakaw sa mismong lugar. Ngunit sa sandali ng pagdakip, natuklasan niya na ang driver ay ang driver ng amo. Pabrika ng gamot. Hindi ba ito ang driver ng Direktor HA? At ang bagay na nagpaisip sa kanya, nagsimula ang pagdududa, at saka, sa loob ng kotse ay may isang batang mag-asawa na hindi niya kilala. Pagkatapos ay nalaman niya na, ang dalawang ito ay mga reporter na espesyal na inimbita ng pabrika ng gamot mula sa ibang lugar na may mataas na sahod. Ang layunin ay dahil sa eskandalo ng peking gamot na nabunyag. Dati siyang responsable sa pagpigil ng masasamang usap-usapan para sa kumpanya. Siya ba ang taga-isla ng TRUNG High Terra na, Kapitan Thatch? Mauuna na kami. Sa una, itinuring lamang ni Kapitan Thatch ito bilang isang ordinaryong pagkikita. Ngunit pag-uwi niya, hindi sinasadyang natuklasan niya na ang mag-asawang reporter ay naglakbay ng malayo at umupa ng bahay na katapat ng kanyang bahay upang alamin ang pinagmulan ng dalawang ito. Sinamantala ni Kapitan Thatch ang dilim ng gabi. Sadyang nagbitbit siya ng 2 garapon ng atsara na gawa sa bahay. Sa dahilang magpasalamat, kumatok siya sa pintuan upang bumisita. Ang kausap ay natural na nagsalita mula simula hanggang wakas. Sa panlabas, tila mapayapa at palakaibigan, walang kahinaang makikita. Ngunit hindi sinasadyang sumulyap si Kapitan Thatch sa sofa ng sala. Doon ay malinaw na may nakalatag na ekstrang kumot. Kung sila ay mag-asawang nagmamahalan, bakit kailangan pang magkahiwalay na matulog? Nag-away ba kayo? Kung ganoon, kailangan kitang sabihan. Ang asawa, kailangan mong lambingin ng kaunti. Ang lalaki, yumuko at umamin ng pagkakamali. Wala namang nakakahiya doon. Ang pagkukunwari at bigla ang pagkabalisa ay mas nagpapatunay sa hinala ni Kapitan Thatch. Sa likod ng mga ito ay tiyak na may nakatagong sikreto na walang nakakaalam. Hindi inihayag ni Kapitan Thatch ang kahinaan doon mismo. Inalis niya ang kanyang tingin at umuwi. Kinabukasan, si Kapitan Thatch ay tumutulong sa pagpapanatili ng kaayusan. Sa harap ng paaralan ay hindi sinasadyang nakita niya ang mag-asawang ito. Ang dalawa ay naghahanda na pumunta sa pabrika ng gamot. Sa sandaling magkasalubong sila, muling nakakita si Kapitan Thatch ng isang mahalagang kahinaan. Sa braso ng lalaking reporter ay may isang marka, na halatang namamaga at pula. Ngunit sa oras na iyon, sa harap ng paaralan ay masikip ang trapiko, at ang mga sasakyan sa likuran ay humahaba ng pila. Hindi na siya makakalapit upang magtanong at patunayan
tuluyan. Walang magawa si Kapitan Thatch kaya pansamantala niyang pinigilan ang kanyang hinala. Inakala niya na ilang kainahinalang bagay lamang ito. Hindi niya inaasahan na isang mas malaking bagyo ang biglang sisubog. Hindi nagtagal. Nalaman ni Kapitan Thatch mula sa kanyang alagad ang isang nakakagulat na balita. Isa sa tatlong mataas na pinuno ng pabrika ng gamot, si Nimba, ay pinatay. Ang hindi pamilyar na reporter ay biglang dumalaw. Ang mag-asawang sadyang nagkubli ng kanilang tunay na pagkatao. Ang mga sugat mula sa away ay lumitaw sa hindi maipaliwanag na paraan. Lahat ng pahiwatig ay nagkakaugnay at nagkakabit-kabit. Biglang napagtanto ni Kapitan Thatch sa isang iglap. Ang biglaang pagpatay ay hindi simpleng hiwalay na kaso, kundi may isang taong tahimik na binabalikan ang lumang kaso. At ang babaeng reporter na mahinahon at panatag. Maaaring siya ba ang batang babae na nahulog sa tubig noong nakaraan, na nawawala at inakala ng lahat na nalunod sa ilog? Balikan ang nakaraan. Noong si Dung Hao Chun ay kumukuha ng litrato ng kanyang anak na babae, ay hindi sinasadyang natuklasan sa isang tahimik na landas. Sa bundok na ito ay may isang kotse na nakapark at umaalog nang walang tigil. Pinagmasdan niyang mabuti upang makatiyak na pagtanto niya na ito ay ang sasakyan ng pangalawang pinuno ng pabrika ng gamot, si Dan Chikwang. Isang pagdududa o sa kanyang kalooban ay napilitan siyang palihim na lumapit upang siyasatin. Hindi niya inaasahan na hindi sinasadyang matuklasan ang isang malaking lihim. Ang taong bumaba mula sa kotse ay si Dan Chikwang. Ngunit ang babae na hindi lumabas ng kotse ay ang asawa ng nangungunang pinuno ng pabrika ng gamot. Agad na naunawaan ni Dung Hao Chun ang maruming transaksyon na nagaganap. Ano ang kinukunan mo? Tinatanong kita. Ano ang kinukunan mo? DUNG. Nagmamadaling nagpaliwanag si Hao Chun. Isinama ko lang ang anak ko sa bundok para kumuha ng litrato. Talagang hindi sinasadyang makita. Talagang hindi sinadyang manman. Ngunit si Dan Chikwang ay may tinatago. Nagulat at ayaw nang makarinig ng kahit kalahating salita ng paliwanag. Marahas na kinuha ang kamera mula sa kamay ni Dung Hao Chun. Pinunit at sinira ng tuluyan. Ang rolyo ng pelikula ay lubusang winasak upang burahin ang ebidensya ng pangyayaring ito. Kontrolin mo ang iyong bibig. Kung maglalakas loob kang magsalita ng walang pakundangan sa pabrika, isipin mo na ang iyong kahihinatnan. DUNG. Si Dung Hao Chun ay nagtatrabaho bilang manggagawa sa pabrika sa buong taon, upang kumita ng sapat na ikabubuhay. Siya ay lubos na hindi nang ahas na lumaban at makipagtalo, kaya tahimik na lang niyang nilunok ang galit na ito. Ang mga manonood sa puntong ito ay malamang magtatanong, bakit ang dali ng pagkakataong yumaman? Ngunit ang resulta ay natakot siya ng sobra kaya hindi na nagsalita. Kumpara sa paggawa ng mapanganib na pagbabanta, ang magkaroon ng isang matatag na trabaho ay mas mabuting pagpipilian. Pagkatapos, paulit-ulit niyang inutusan ang kanyang munting anak na si Dung Lin na huwag magsabi kahit kalahating salita tungkol sa kanyang nakita sa labas. Gayunpaman, ang pagtitiis ay hindi nagdulot ng kapayapaan. Wala pang ilang araw, natagpuan ang bangkay ni Dung Hao Chun sa dalampasigan. Kaya, ano ba talaga ang nangyari sa pagitan? Mula nang ang masamang gawain ni Dan Chikwang ay natuklasan ni Dung Hao Chun, hindi niya mawala ang takot sa kanyang puso. Nag-aalala na si Dung Hao Chun ay tahimik na mag-iwan ng paraan, kaya naisip niya ang paraan upang kontrolin at manipulahin. Ginamit niya ang pangalan ng pabrika ng gamot upang mag-organisa ng pagtatanghal ng sining. Partikular niyang inayos na sumali rin si Dung Lin sa pag-awit sa entablado. Sa panlabas, ito ay pag-aalala sa mga anak ng empleyado. Ngunit sa totoo, nais niyang samantalahin ang pagkakataon upang takutin at manipulahin ang mag-ama. Ngunit ang plano ni Dan Chikwang ay hindi pa naisa sa katuparan. Ang ikatlong tauhan, si Dibang ay naunang kumilos at nagpakita ng kanyang mga pangil sa pagkukunwari na maglagay ng pamahid sa sugat ni Dung Lin. Bastos niyang hinawakan ang dalagitang guro dahil ayaw nilang masangkot sa problema sa mga nakatataas sa pabrika. Pinili nilang magbingi-bingihan sa pangyayaring ito. Si Dung Lin, walang magawa, tumakbo palabas ng bulwagan at umiyak ng hagulgol. Pag-uwi sa bahay, ang pigil na kahihiyan ni Dung Lin ay umabot sa sukdulan. Kinuha niya ang magandang maliit na damit na ibinigay ni Bang at ginupit ito ng pira-piraso gamit ang gunting. Para sa dalagita, ang damit na ito ay hindi isang regalo, kundi isang simbolo ng pinsalang ginawa ng kabilang panig. At ang hindi pangkaraniwang ingay sa bahay ay narinig ni Dung Hao Chun, na nakatayo sa labas ng pinto. May nang-aapi ba sa iyo, Lin? Huwag kang matakot, nandito si tatay para tulungan ka. Hinarap ang pagtatanong ng kanyang ama. Si Dung Lin ay nag-atubili, ngunit sa huli ay isinalaysay ang tungkol kay Bang na gumugulo sa kanya, at inihayag ang lahat. Si Dung Hao Chun ay nakatiis sa pang-aapi ng nakatataas. Nakatiis sa kahirapan ng buhay, ngunit ang kanyang anak ay ang tanging kahinaan at hangganan niya. Nang malaman niya na ang kanyang munting anak ay dumanas ng ganitong kahayop na pang-aabuso, ang kanyang matagal na pagtitiis ay tuluyang gumuho. Isang nagliliyab na galit ang bumangon sa kanyang puso.
Inubos ni Dong Haochun ang isang bote ng puting alak. Ang matapang na alak ay nagsunog sa kanyang lalamunan. Ngunit hindi nito napawi ang apoy. Nang galit at kahihiyan na kumukulo sa ilalim ng kanyang puso pagkatapos ng kalasingan. Nang umakyat ang alak sa kanyang ulo, kinuha niya ang isang matalim na kutsilyo ng prutas mula sa bahay. Nais niyang hanapin si Dibang upang kumuha ng hustisya. Ngunit nagtanong siya sa lahat ng dako. Ngunit walang nakakaalam kung nasaan si Dibang sa sandaling iyon. Sa oras na iyon, ang kanyang asawa ay tahimik na lumabas mula sa silid. Ngayon, ang maliit na bagay na ito ay pangako ni H.A. Fan Luong ay tumawag at sinabing ang grupo ni Bang ay pupunta sa dalampasigan ng Baybao ngayong gabi. Si Dong Haochun, galit na galit hanggang sa hindi na makakita, kasama ang kanyang kasamahan sa trabaho. Sumunod sa bakas at dumiretso sa dalampasigan ng Baybao. Sa oras na iyon, ang nasa isip niya ay ang paghihiganti para sa kanyang anak. Hindi niya inaasahan na ang paglalakbay na ito. Ang hindi inaasahang pagkakataong ito ay makakatagpo ng maruming pakanan ng 4 na pinuno ng pabrika ng gamot. Sa oras na ito sila ay nagtitipon sa liblib na dalampasigan ng Baybao. Palihim na nagsasagawa ng malaking transaksyon ng pera at kapangyarihan. Batay sa linya ng produksyon ng pekang gamot, naghahati-hati ng madilim na kita. Ang eksenang ito ay hindi sinasadyang nasaksihan ni Dong Haochun. 4 na matataas na opisyal ay agad na nagkagulo na parang balang. Kapag nahayag ang ebidensya, lahat ay mawawalan ng dangal at mapupunta sa bilangguan. Kayong mga walang pagkatao, ang mga daga sa iisang butas, kahit mamatay ay hindi maganda. Tingnan mo ito. Ang takot ay nagtulak ng Hungarian pumatay. Ang mga tao ay biglang kumuha ng metal na bareta sa tabi. Marahas na hinampes sa ulo ni Dong Haochun. Ang kasamang saksi ay nasaksihan ng malagim na eksena at sumigaw ng malakas. Ngunit ang sigaw ng saklolo ay lubos na nawalan ng katwiran ang masasamang tao. Si Dibang ay agad na sumang-ayon sa bunot ng damo hanggang ugat ni Dan Chikwang at determinadong kumuha ng kutsilyo upang patayin ang inosenteng manggagawa. Ang maingay na labanan ay nakaakit ng isang babaeng manggagawa na nagkataong dumaan. Upang walang iwanang saksi, nagpa siya ang 4 na kung nagsimula na, dapat tapusin. Tinugis at brutal na pinatay ang babaeng manggagawa. 3 batang buhay lahat ay namatay sa dalampasigan. Pagkatapos, 4 na tao ang naghukay ng malalim na hukay sa lugar. Sabay na inilibing ang 3 biktima. Akala nila na ang pagtatapon ng bangkay ay maaaring tuluyang maitago ang krimen. Nang gabing iyon, isang malakas na bagyo ang biglang dumaan. Malakas na ulan at malalaking alon ang naghugas sa buong dalampasigan. Walang natira kahit bakas ng karahasan sa pinangyarihan. Ang mga pinuno ng pabrika ay nagmamalaking akala na tinutulungan sila ng Diyos. Ngunit libong beses nilang hindi inaasahan. Bago mangyari ang insidente, si Dong Haochun ay palihim. Nakalap ng ebidensya ng krimen ng mga taong ito. Ngunit sa sandaling si Dong Lin ay naghahanda na dalhin ito sa pulis. Sa kalagitnaan ng daan ay ninakaw ito ng ibang tao, at siya ay itinulak sa malakas na agos ng ilog. Sa kabutihang palad, ang malakas na agos ng ilog ay hindi kumitil ng buhay ni Dong Lin. Siya ay itinulak ng alon pabalik sa pampang at nakaligtas. Ngunit ang bayang tinubuan ay matagal ng puno ng mga mata ng kaaway. Napilitan siyang itago ang kanyang pagkatao. Nag-iisa at naglalayag sa labas upang mabuhay. Maraming taon ang lumipas. Pinalitan ni Dong Lin ang kanyang apelyido, na may isang ganap na bagong pagkatao bilang mamamahayag na si Nin ay bumalik sa dating bayan. Ang lalaking kasama niya ay nagpapanggap bilang asawa. Sa labas ay si Triulun. Ang kanyang pagkatao ay may malalim na puot ng dugo. Siya ay ang nakababatang kapatid na lalaki ng inosenteng babaeng manggagawa na pinatay sa dalampasigan noon. Ang mga pinuno ng pabrika ng gamot ay umupa ng 2 tao na may mataas na sahod upang harapin ang usapin ng pekang gamot. Papatayin ang negatibong opinyon ng publiko. Pangasiwaan ang krisis sa media. Ngunit walang nakakaalam na ang mag-asawang mamamahayag na ito ay isang disguise lamang. Ang unang target sa kanyang listahan ng paghihiganti ay si Bang, ang dating madalas manggulo sa kanya. Si Bang, si Kim, mahilig sa babae, at adik sa sugal. Isang serye ng mga kahinaan na nakamamatay ay nakalantad sa mga mata ni Nin. Ginawa siyang pinakamadaling puntirya na mapabagsak. Una, sa pamamagitan ng alalay sa tabi ni Bang upang palihim na kumuha ng ebidensya. Matagumpay na naitala ang kumpletong ebidensya ng krimen tungkol sa kanyang palihim na paggawa at pagbebenta ng pekang gamot. Hawak ang matibay na ebidensya. Direktang pinilit ni Nin si Bang. Naglagay ng mahigpit na kondisyon na may bayad na patahimik na 1 milyon. Nahuli ko ang iyong bali-balita. Kailangan mong gumastos upang malutas ang iyong malas. 1 milyon at ang recording ay mawawala mula ngayon. Para sa iyo, tiyak na hindi mahirap. Tama, sa panlabas, ito ay parang paraan ng pangongotong ng pera. Ngunit sa katotohanan,
Ito ay isang nakamamatay na sitwasyon na maingat na inihanda ni Nin. Malinaw, siya ang nakakaunawa nito ng higit kanino man. Isang taong nalulong sa sugal, gumagastos ng walang habas. Si Dibang ay ganap na hindi mailabas ang malaking halagang ito. Napilitan si Dibang na makipagsapalaran dahil wala ng ibang pagpipilian. Sinimulan niya muli ang linya ng produksyon. Palihim na gumagawa ng peking gamot. Balak niyang umasa sa pagbebenta ng peking gamot upang makakuha ng pera. Kumita ng pera ng baliw. Upang mapalitan iyon ng pagkakataong mabuhay para sa kanyang sarili. Hindi niya inaasahan na ang hakbang na ito ay ang mismong resulta na gusto ni Nin na makita. Nin na talagang nakikita. Pagkatapos, inayos niya ang kanyang kasamahan. Si Triulun ay nagkunwaring isang mapagbigay na mamimili para kay Di. Akala ni Di ay nakahawak na siya ng lifeline. Pumirma ng kontrata sa isang malaking kliyente. Gumastos ng marangya. Na sa tulong ng malaking negosyong ito ay mababaliktad niya ang sitwasyon. Ngunit hindi niya inaasahan na ang misteryosong malaking kliyenteng ito ay isang aktor na pinalit na sadyang inayos ni Nin. Isama mo ako sa pabrika upang tingnan sandali, basta walang problema ang produkto. Hahaha, si Nin, sa ilalim ng pagkukunwari ng transaksyon, ay alam na ang eksaktong ruta ng peking gamot, ang tiyak na lokasyon ng lihim na linya ng produksyon. Kapag nakalap na ang lahat ng ebidensya sa lugar, direkta niyang ginamit ang kamay ng pulis upang hulihin ang buong network ng peking gamot ni Di. Ganap niyang pinutol ang lahat ng pinagkukunan ng kita at pinagmulan ng kanyang krimen. Ngunit ang paghihiganti ni Nin ay hindi lamang simpleng pagpapabagsak sa kanya at pagpapakulong. Samantala, habang si Dibang ay nagmamadaling naghahanda para tumakas, isang beses pa, naghatid si Nin ng isang nakamamatay na suntok. Sadyang ginaya niya ang sulat kamay ni Dibang upang gumawa ng isang peking liham ng pangongotong. Ipinadala ito ng direkta sa pinuno ng pabrika ng gamot na si H.A. Fan Luong. Sa liham, hayagan siyang humihingi ng 1,000,000 at sabay, nagbabanta ng lantad. Kung hindi ibibigay, ilalantad niya ang katotohanan tungkol sa pagpatay at pagtatago ng bangkay. 15 taon na ang nakalipas sa harap ng lahat. Ang taktika ng paggamit ng ibang tao upang pumatay. Ang taong ito ay talagang nakamamatay. Si H.A. Fan Luong ay may masamang puso at napakasuspecha. Nakamamatay. Si H.A. Fan Luong ay likas na mabagsik ang loob at napakasuspecha, at labis na kainahinala. Pagkatanggap ng liham ng pangongotong, siya ay nagalit ng husto. Agad siyang nagpasya na magpadala ng mga tao upang patayin si Dibang. Nasaan ang mga thug sa Kalye Thaiha? Kamakailan ay libre lahat. Tama ba? Pinapakain ko sila. Sa loob ng maraming taon, dapat silang pagalawin ng kaunti. Sabihin mo sa kanila, dapat nilang mahanap si Dibang bago ang pulis. Lahat ay ayon sa detalyadong plano ni Nin at umuunlad ng matatag. Ngunit sa mismong sandaling ang sitwasyon ay malapit ng magbago. Si Dibang, nalikas na maingat at kainahinala, sa buong taon ay biglang naging sensitibo at napagtanto na siya ay palihim na tina-target ng iba. Sa kanyang puso, siya ay nabigla. Kahit ang seafood noodle na in-order niya ay hindi pa niya nakain. Bigla siyang tumayo at pumasok sa eskinita upang magtago. Ngunit siya ay maaga ng lubog sa nakamamatay na laro, walang daan pabalik. Ang mga thug, lubog na sa nakamamatay na laro, walang daan pabalik. Ang mga thug, na nakaambang sa dilim ay agad kumilos. Isang taser ang nagpahilo sa kanya. Nahulog siya sa lugar. Nang si Dibang ay mamulat muli, siya ay nakalagay na sa isang bangka. Nag-iisa sa gitna ng malawak na ilog, at hinihintay siya. Siyempre, mayroon lamang 100 patungo sa kamatayan, upang lubos na sirain ang katawan at alisin ang ebidensya. Sa kabilang panig, tanggalin ang damo sa ugat nito. Ang investigasyon ng pulisya ay may bagong pagsulong sa mga bakas ng peking gamot. Sa wakas, nakalok na ang target na si Dibang bilang pangunahing sospek. Ang resulta ng patuloy na paghahanap pagkalipas ng ilang araw ay natuklasan na si Dibang ay tila sumenggo mula sa mundo. Walang balita. Nang ang may-ari ng tindahan ay nagbuhos ng tsaa at nagulat, natuklasan ang kainahinalang larawan. Ang sospek na inilagay ng pulis sa mesa ay ang mismong bisita, na hindi nagbayad kahapon. Nakita mo na ba ang taong ito? May problema sa pag-iisip. Umorder ng noodles ngunit hindi dumating para kunin at hindi rin nagbayad. Kailan mo siya nakita kahapon? Ang totoo, ang dahilan, ang may-ari ay lubos na humanga sa taong ito ay dahil noong pumunta siya sa dagat. Sa pag-import ng produkto ay ilang beses niya itong nakita. Siya lang ba? Batay sa testimonya ng saksi, na ibinigay ng may-ari sa pulisya, mabilis na sinundan ang mga bakas. Natukoy ang maliit na bahay sa tabing dagat kung saan si Dibang nagtatago kamakailan. Sa loob ng bahay, nakakuha ng kumpletong fingerprint. Sa mesa ay may natirang pagkain na ebidensya. Sapat na ebidensya para patunayan. Sa katunayan, si Dibang ay nagtago dito ng
mahabang panahon. Nang tingnan ng pulisya ang rehistro ng pagmamayari ng lupa, isang bagong kahina-hinalang punto ang lumitaw. Ang bahay sa tabing dagat na ito ay hindi pag-aari ni Dibang. Ang may-ari ay ang pangalawang tao sa planta ng gamot, si Daan Chikwang. Higit pang nagkataon, sa ilalim ng pangalan ni Daan Chikwang, siya ay mayroon ding bangkang pang-isda, at bago ang araw ng insidente, isang araw bago ang krimen, ayon sa tala, siya ay pumalaot. Lahat ng ebidensya ay tumuturo sa kanya. Agad na tinawag ng pulisya si Daan Chikwang para direktang tanungin. Ngunit ang taong ito ay napakalalim mag-isip, parang naghanda na ng isang talumpati. Ang bahay numero 16 sa baryo ay sa iyo. Tama, diretsahan niyang. Inamin na ang bahay ay totoong ang nakapangalan sa kanya, dahil mahilig siyang mangisda sa dagat. Binili niya ito para gamiting pahingahan. Tungkol naman sa mga bakas ng paninirahan ni Dibang sa loob ng bahay, ipinaliwanag niya na tuwing matatalo si Dibang sa sugal, at malalim ang utang, pupunta siya sa maliit na bahay na ito para tumakas sa mga maniningil, upang umiwas sa bagyo ng mga amo. Tungkol sa pagpapatakbo niya ng bangka, sa araw na iyon, perpekto rin daw ang dahilan niya. Sabi niya, espesyal daw. Pumunta siya para hanapin si Dibang at payuhan itong sumuko. Mukhang makatwiran, at kung makita niya ito, papayuhan ko siyang sumuko. Ngunit wala siyang nakitang tao. Ang loika ay tila perpekto. Walang maipipintas. Ngunit ang mga pulis na may matalas na pagmamasid, sa isang sulyap lang, ay natuklasan ang bagong sugat sa braso niya. Si Daan Chikwang ay may handa ng dahilan. Noong nangingisda sa dagat ay nakaahit ng malaking isda, mahigit 20 kilo kaya hindi sinasadyang nasugatan ng kawit ang kanyang kamay. Ganyang kalaking isda. Kaya mo bang iisa? May kasama pa akong isang binata sa planta, isang team leader ng security department ng planta namin, si TN Kaihan. Agad na tinawag ng pulisya si TN Kaihan para kumpirmahin ang kanyang testimonya. Hindi inaasahan na ang taong ito ay sanay na sanay. Sa pagharap sa interogasyon ay napakahusay at malinaw. Mula simula hanggang wakas ay walang nakitang butas. Isang detalye lang na hindi tugma ang laging bumabagabag sa isip. Ang mga pulis ay nagkakaisang naniniwala na si Daan Chikwang ay malinaw na pangalawa sa kapangyarihan sa planta, samantalang si TN Kaihan ay isang ordinaryong security guard lamang. Sa harap ng pagdududa ng pulisya, si TN Kaihan ay nagbigay ng tila makatwirang paliwanag. Ako at si Boss Daan ay may kaunting samahan. 3 taon na ang nakalipas, nailigtas ko siya minsan. 3 taon na ang nakalipas, si Daan Chikwang ay naaksidente sa sasakyan ng malubha. Tama nang dumaan si TN Kaihan at tumulong. At dahil sa pagkakautang na ito, sila ay naging matalik na magkaibigan mula noon. Ang dahilang ito ay makatwiran at lohikal. Ngunit si Kapitan Thatch ay lalong nakaramdam ng hindi tama habang nakikinig. Lahat ng mga pagkakataon, ang magkakapatong ay nagiging pinakamalaking butas. Ang buong timeline ay eksaktong tumutugma sa mahahalagang oras ng kaso. Ngunit kahit gaano magduda si Kapitan Thatch sa kasalukuyan, wala talagang mahanap na konkretong ebidensya. Hindi maiwasang pansamantalang palayain ang tao. Ang kaso ay muling napunta sa deadlock. Ngunit ang daloy ng pag-iisip ni Kapitan Thatch ay lalong nagiging malinaw. Bigla siyang nagising. Para masira ang deadlock, kailangang pagsamahin sina Daan Chikwang at Dibang, kasama ang lahat ng antas ng pamunuan ng pabrika, ng gamot na magkasama, at ang pinagmulan ng lahat ng misteryo, ay tumuturo lamang sa kaso. 3 biktimang inilibing sa dalampasigan 15 taon na ang nakalilipas. Agad na alala ni Kapitan Thatch ang mga kainahinala. Noon, sa gabing nangyari ang kaso, dumaan ang bagyo at malakas na ulan. Lahat ng tao sa lungsod ay nasa bahay upang sumilong. Ngunit sa gabing iyon na pinaka-imposibleng lumabas. 3 tao na sina Daan Chikwang, Dibang, at HA. Fan Luong ay nag-ayang pumunta sa bahay ng dating ex-UNGTRUNG upang uminom at magtipon. Ang resulta ay kinabukasan sa dalampasigan ay natuklasan ang 3 manggagawa ng pabrika ng gamot. Mas kainahinala pa ay, ang 3 ito ay nagbibigay ng alibay sa isa't isa. Perpekto na halos parang naka-ensayo. Noon, ang pulisya ay dahil sa naapektuhan ng perpektong alibay na ito kaya hindi natagpuan ang butas. Habang mas malalim ang investigasyon, natuklasan ng pulisya na ang personal na talaan ng dating ex-UNGTRUNG ay puno ng mga kainahinala, kasama ang isang malaking butas sa pananalapi. Sa sandaling handa na ang pulisya na kunin ang dating ex-UNGTRUNG bilang punto ng paglusot, isang kakaibang bagay ang nangyari. Ang dating ex-UNGTRUNG ay biglang na-stroke at namatay ng hindi inaasahan. Sa grupo ng 3 tao na magkasamang uminom noong taong iyon, si HA. Fan Luong ay diretso nagpakasal sa anak na babae ng dating ex-UNGTRUNG,
umaasa sa pamamagitan ng kasunduan sa pag-aasawa upang makuha ang kapangyarihan sa pabrika ng gamot ng Lehigh Timo. Sa isang hakbang ay naging bagong ex-UNGTRUNG ng pabrika ng gamot. Ang unang bagay na ginawa niya pagkatapos maupo ay hindi ang ayusin ang pabrika o magplano ng negosyo, kundi ang malawakang pagbabago ng tauhan, paglilinis ng mga dating empleyado. Lahat ng dating tauhan na may alam sa nangyari ay sinibak lahat. Pagkatapos ay mabilis na itinaas sina Daan Chikwang at Dibang. Binigyan ang dalawang ito ng mahalagang posisyon hanggang ngayon. Sila ay ganap na nang ibabaw sa lahat ng kapangyarihan sa pabrika ng gamot. Iyon din ang dahilan kung bakit ang kaso ng pagkamatay 15 taon na ang nakalilipas ay walang nang ahas na buksan. Nang maging malinaw ang daloy ng pag-iisip, biglang napagtanto ni Kapitan Thatch na ang simula ng lahat ay hindi kailanman nagsimula mula sa 3 tao ng grupong Daan Chikwang, kundi ang babaeng mamamahayag na inanyayahan ng pabrika ng gamot sa mataas na halaga, si Nin. Mula nang si Nin ay magsimulang mag-imbestiga sa kaso ng peking gamot 3 araw bago mawala si Bang. Pagkatapos, dinala ni Dibang ang lahat ng kanyang ari-arian sa sugal habang ang sag-alan sa loob ay ini-report na nakatago. Siya ay nanganganib na pilit na buksan muli ang pabrika ng peking gamot. Ang resulta ay nahulog sa mismong oras na ang grupo ni Nin ay nag-iimbestiga ng lihim na tinutulungan ng pulisya na wasakin ang pabrika ng peking gamot. Ang ibig mong sabihin ay maaaring sinadya ni Nin na targetin si Dibang. Tama. Pero wala siyang sama ng loob kay Dibang. Ano ang motibo? Kapag isinama sa lumang kaso ng pagkawala ni Dung Lin sa tubig 15 taon na ang nakalilipas. Ang hula sa puso ni Kapitan Thatch ay lubos na tiyak. Ang babaeng reporter, isang krisis na espesyalista sa paghawak ng komunikasyon ng pabrika ng gamot, ay walang iba kundi ang dalagitang si Dung Lin na biglang nawala noon. Nagbalik siya at ginamit si Daan Chikwang upang alisin si Dibang, ang lalaking madalas na umaabuso sa kanya, nakasama sa pagpatay at pagpuksa ng pamilya. Ang susunod niyang target ay ang tusong, at mapanlinlang na si Daan Chikwang, na may malalim na plano. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang anak ng may-ari ng pabrika, si H.A. Than Luong, na si Tiuhatng, na laging sumusunod kay Nin, ay hindi sinasadyang ibinunyag ang mga gawin ni Nin kay Daan Chikwang. Gayunpaman, hindi lang gusto manatili sa lumang komunidad ng pamilya, kundi interesado rin sa kaso ng 3 biktima sa dalampasigan noong 2094. Ang pinakakakaiba ay, tuwing hapon, pumupunta siya sa isang coffee shop sa Kalye Kinfiet. Ang tila hindi mahalagang kwentong ito ay agad na nakatulong kay Daan Chikwang na matukoy ang pangunahing punto. Agad niyang pinagdugtong-dugtong ang lahat ng pahiwatig. Sa tabi ng coffee shop sa Kalye Kinfiet, may isang babaeng nasa katanghaliang gulang na madalas na nagtitinda para mabuhay. Siya ang dating accountant ng pabrika ng gamot noon, at siya rin ang ina ng nawawalang dalagitang si Dung Lin. Upang kumpirmahin ang kanyang hinala, agad na nagplano si Daan Chikwang ng isang patibong. Dahil ngayon, kailangan niyang tanggapin ng isang pribadong panayam mula kay Nin. Kaya't sinadya niyang umorder ng pagkain mula sa tindahan ng ina ni Dung Lin, at sinadyang hilingin sa kanya na dalhin ang pagkain sa lobby ng pabrika ng gamot. Ang bisitang ito, na si Nin, ay napakahalaga. Sa tingin ko, tiyak na magugustuhan niya ang luto mo. Isipin mo na lang na kung ano ang gusto ng anak mo noong bata pa siya, iyon ang lutuin mo. Gusto ni Daan Chikwang na gamitin ang reaksyon ni Nin upang kumpirmahin kung siya nga ba si Dung Lin o hindi. Kinabukasan, formal na nagsimula ang pagpupulong kay Daan Chikwang. Sa simula, normal ang lahat, hanggang sa bumukas ang pinto at pumasok si Accountant TNG. Isang kislap ng pagkagulat ang lumitaw sa mga mata ni Nin. Ang eksenang ito ay nakita ni Daan Chikwang. Accountant TNG, ito ang bisitang sinabi ko sa iyo, si Ginang Nin. Gayunpaman, hindi nakilala ng kabilang panig ang kanyang anak dahil nang si Accountant TNG ay biglang napansin ang reaksyon ni Nin. Ang layunin ng kanyang pagbabalik ay malamang na maghiganti para sa kanyang ama. Kung ibubunyag niya ngayon ang kanyang pagkatao, magdudulot lamang ito ng kapahamakan sa kanyang anak, kaya't pinilit niyang pigilan ang kanyang damdamin. Pagkaalis niya, si Daan Chikwang ay mapanuksong. Sinuri ang pagkatao ni Nin. Nagpalit siya ng pangalan, nag-isip ng mga plano, at bumalik sa Dojiyang. Ano ba talaga ang gusto niyang gawin? Ngunit hindi niya inaasahan na ang ganti ni Nin ay mas mabilis at mas malakas. Sa harap ng sinadyang panggigipit ni Daan Chikwang, hindi umatras si Nin. Naglabas siya ng mabigat na ebidensya, na walang iba kundi ang video. Nang lihim at kadudadad ang relasyon ni Daan Chikwang at ng asawa ng may-ari ng pabrika. Hawak ang kahinaan, inakala ni Nin na mapipilit niya itong umatras. Ngunit si Daan Chikwang,
na sanay na sa mga hamon, ay hindi nataranta. Dahil hawak din niya ang isang trump card. Sapat upang kontrolin si Nin. Lihim siyang nagpadala ng tao upang saktan ng ina ni Nin sa isang aksidente, at direktang dinala ito sa Aiko. Gusto niyang gamitin ang buhay ng ina bilang pain, upang pilitin si Nin na huminto agad, at hinding-hindi na muling usisain ang nakaraan. Kung sa Dojiyang, makikita pa kita muli, sisihin mo na lang ang sarili mo. Sa isang banda, kaligtasan, panganib sa buhay ng tunay na ina. Isang bahagi ay ang malalim na away dugo ng 15 taon na hindi man lang mapawi ni si Nin ay nahulog sa kawalan, ngunit pagtitiis sa loob ng maraming taon para sa isang araw na pagbabalik upang maghayganti tulad niya. Tiyak na hindi maaaring tanggapin ang pagkatalo at umatras na lang. Sa gitna ng kawalan, si Nin ay muling pumili. Nagpas siyang umatake ng maagap, siya'y palihim na. Palihim na nag-ayos na magpadala ng mga intimate na larawan ni Danchi. Si Kwang at ang asawa ni H.A. Si Tan Luong ay tahimik na dinala sa silid ng pagtanggap ng liham ng pabrika ng gamot, naghihintay sa iskandalosong labanan. Sa pagitan ng asawa at ng mataas na tao ay ganap na sumabog. Nang lumitaw ang sobre na may mga larawan sa opisina, biglang nagkagulo si Daan Chikwang. Hindi inaasahan na si Nin ay magiging desperado at lalaban hanggang kamatayan. Nang si H.A. Tan Luong ay magbubukas na ng sobre ng liham, sinadya ni Daan Chikwang na matapan ang baso ng tubig sa tabi habang si H.A. Si Tan Luong ay tumayo at pumasok sa banyo upang maghugas ng kamay. Mabilis niyang inalis ang mga lihim na larawan sa loob ng liham. Akala niya ang krisis na ito ay malulutas mula rito. Ngunit ang mas ikinagulat ni Daan Chikwang ay, pagkaalis niya ng opisina ay agad niyang nakita si Tien Kai Han. Nabigong misyon. Lumalabas na si Daan Chikwang ay maaga nang inutusan si Tien Kai Han na samantalahin ang pagkakataon kapag ang mga bantay sa ospital ay pabaya. Palihim na tinanggal ang oxygen tube ng ina ni Nin, ngunit ang pulisya ay nagtalaga ng mga bantay. Espesyal na 24 na perpito sa silid ng may sakit. Si Tien Kai Han ay ganap na walang pagkakataong kumilos. Kahit na ang pagkilos na ito ay hindi nagtagumpay, si Tien Kai Han ay nagbalik ng isang ulat, sapat na upang baguhin ang kapalaran ng lahat ng sangkot. Resulta ng pagsusuri, ang DNA na espesyal na inayos ni Daan Chikwang ay sa wakas ay meron na. Ang tunay na anak na lalaki ni H.A. Tan Luong, si Tiuhatng, ay ganap na hindi anak ni H.A. Tan Luong, kundi ang sariling dugot laman ni Daan Chikwang. Si H.A. Tan Luong ay nagugas ng kamay at bumalik. Biglang natuklasan na ang sobre, na hindi pa niya nabubuksan ay nabuksan na ng iba, at sa loob ay walang laman. Kaugnay ng mga kilos, mga kakaibang pagkilos ni Daan Chikwang kanina. Matalas ang isip ni H.A. Tan Luong. Agad na napansin ang abnormalidad. Inutusan niya ang mga nasasakupan. Bumalik sa address na ipinadala sa sobre. Desididong imbestigahan hanggang sa malaman ang pinagmulan ng liham at ang nilalamang ninakaw. Sa huli, ano ba ito? At lahat ng ito ay plano ng mamamahayag na si Nin upang ipaghiganti ang malagim na pagkamatay ng kanyang ama 15 taon na ang nakalipas. Si Nin ay tahimik na naghanda ng maraming taon, hakbang-hakbang. Alam niya na dahil sa mapaghinala at mayabang na ugali ni H.A. Tan Luong, kapag ang kabilang panig ay sumunod sa address upang imbestigahan, tiyak na makikita ang mga larawang si Daan Chi. Si Kwang ay nagtanghal ng isang dula ng pag-aalisan. Ang pag-aalisan ay maingat na inayos, at mula roon ay tahimik na binaba ang tabing. Kaya ang paghabol ni H.A. Tan Luong sa mga bakas upang imbestigahan. Kaya ba nitong mahukay ang lahat ng katotohanan tungkol sa iskandalo? Hindi ba yun? Si Daan Chi. Si Kwang kahit na agad na inalis ang mga sensitibong larawan. Ngunit alam niya na ang paghihiganti ni si Nin ay hindi pa tumitigil. Sa halip na maghintay ng pasibo hanggang sa mapahiya, mas mabuting aktibong sirain ang kakon at mamatay ng buong tapang upang makakuha ng pagkakataon. Agad siyang nakipagkita sa kanyang kalaguyo, si Duang Tian, upang mag-usap ng pribado. Matapos matukoy ang mga daan, pag-urong at lahat ng plano ni Daan Chi, si Kwang ay tumaya sa isang napakatapang na hakbang. Hiniling niya kay Duang si Tian na dalhin ang mga ebidensyang kanyang palihim na naitala tungkol sa paggawa ni H.A. Tan Luong ng peking gamot sa loob ng maraming taon, kasama ang lahat ng gawaing paghahatid, illegal na transaksyon, kusang pumunta sa himpilan ng pulisya upang isumbong. Ganap na ilantad ang lahat ng kasalanan ni H.A. Tan Luong. Siya mismo ay matagal nang naghanda ng daang pag-urong. Binalak na sumakay sa bangka upang tumakas bago. Pagkatapos ayusin ang kanyang likuran, dinala ang kanyang pinagkakatiwalaang tauhan na si Tien Kai Han upang magkasamang tumakas. Nakipag-ugnayan siya sa organisasyon. Iligal na gumamit ng malaking halaga ng pera upang bumili ng 2 tiket para makatakas sa ibang bansa. Naghihintay lamang na dumilim ang gabi upang ganap na makatakas.
malakas. Ngunit ang taong nagplano ng lahat tulad niya, sa huli ay minamaliit pa rin ang katalinuhan ni Knin. Bawat galaw niya ay matagal nang sinusubaybayan ng alalay ni Knin na si Triulon nang walang tigil. Mukhang gusto na talagang tumakas ng boss na si Daan. Ngayon kailangan lang nating pigilan siya. Malapit na siyang mamatay, alam na namin. Sinamantala ang sandaling pansamantalang umalis si Tien kay Han, si Triulon ay ibinaba ang labi ng kanyang sombrero. Yumuko. Hakbang-hakbang na lumapit kay Daan Chikwang. Dahan-daang lumalapit, at sa sandaling siya ay tahimik na lumapit. Biglang lumingon si Daan Chikwang. Sa sandaling iyon, biglang kumurot ang puso ni Triulon. Napagkamalan niyang siya ay nahuli na. Hindi pa natuklasan ni Daan Chikwang ang anuman. Siya, lumingon lamang upang manghiram ng apoy para sindihan ng sigarilyo. Isang buga ng usok, ang nagpakalma sa mga nerbiyos, na para bang lubad ng gitara ni Triulon ang tensyon. Napakabilis, parang kidlat, sumipa ng malakas na nagpalipad. Nabuwal ang kalaban. Sabay na hinablat ang nakasabit na bag sa kanya. Hindi alintana ang mga tiket sa barko at ang mahahalagang bakas. Sa gitna ng kaguluhan, kumbinsido siya na ang tanging tao na may kakayahang magplano laban sa kanya ay si Knin lamang. At nang dumilim ang gabi, si Daan Chikwang ay tumawag sa telepono ni Knin, nagpapakita ng kahinaan upang makipag-ayos na ibibigay niya ang ebidensya ng kaso. Nang pagpatay sa dalampasigan ng Baybao 15 taon na ang nakalipas. Ang tanging kondisyon ay makuha muli ang 2 tiket sa barko, upang makahanap ng daan para mabuhay siya. Dahil gusto niyang malaman ang katotohanang inilibing sa loob ng maraming taon. Sa ilalim ng upuan ng pasahero, sa loob ng maliit na truck ay may isang tape cassette. Iyon ay isang recording ng audio ng testimonya ng bangkero na nakasaksi sa insidente ng pagpatay sa dalampasigan ng Baybao noon. Sinunod niya ang utos ni Daan Chikwang at maingat na hinalughog ang bawat sulok ng upuan ng pasahero. Wala nang pag-uusapan ang mahalagang ebidensya. Wala kahit isang pirasong papel. Isang hindi maipaliwanag na takot ang biglang dumating. Isang lubad ang biglang umigpit sa kanyang leeg mula sa likuran. Sinubukan ni Knin na makibaka sa kawalan ng pag-asa. Ngunit dahil sa malaking pagkakaiba sa lakas, ang kanyang mga pagtatangkang lumaban ay walang silbi. Sa isang iglap, ang kanyang mga kamay na nagpupumiglas ay unti-unting bumitaw ng walang lakas. Si Tien kay Han mula sa dilim ay dahan-daang lumuwag ng lubid. Matapos tiyakin na si Knin ay walang malay, hinalughog niya ang bag niya at kinuha ang 2 tiket pantakas. Nakuha ang kontrol. Nasa kamay na ang lahat. Mabilis na pumunta sa pier. Sasakay tayo ng barko. Gayunpaman, sa sandaling si Daan Chikwang ay inakala na tapos na ang laban, ngunit hindi niya inaasahan na si Knin ay naghanda na ng daang pagtakas para sa kanyang sarili. Sa kabilang panig, sinundan ni H.A. Than Luong ang mga bakas mula sa express delivery ng anonymous na sobre ng liham upang masusing alamin. Matinding pagsisiyasat, matagumpay na natagpuan ang mga kopya ng mga backup na kopya ng mga pribadong litratong iyon na puno ng ebidensya. Ganap na inilantad ang pagtataksil ng kanyang asawa at si Daan Chikwang na may relasyon sa loob ng maraming taon. Isang H.A. Than Luong na labis ang kayabangan. Ang hindi niya kayang tanggapin ay ang kasinungalingan at panlilinlang at pagtataksil. Gusto niyang pareho silang makaranas ng pinakamatinding sakit. Sumakay sa kotse at suriin ang mga paninda kasama ko. Wala nang paraan para makatakas si Daan Chikwang. Wala nang pagpipilian, napilitang sumakay sa kotse ni H.A. Than Luong. Pinalibutan ng mga tao at dinala sa isang abandonadong bodega. Sa gitna ng isang walang laman at madilim na bodega, may isang kulungan. Bakal na natatakpan ng isang pulang tela na lubhang nakakasira ng paningin. Ang mga bagay sa loob nito ay hindi ko masyadong alam. Tulungan mo akong tingnan. Pakiusap. Nang ang pulang tela ay biglang hinayla pababa, ang imahe sa loob ng hawla ay nagpagulat sa lahat. Ang nakakulong sa loob ay si Duang Tien, ang kabit ni Daan Chikwang. Sa oras na ito, siya ay puno ng mga pinsala. Para sa taong tulad ko, ang pinakakinamumuhian sa buhay ay ang pagtataksil. Ang galit na umaabot sa langit ay nagdulot kay H.A. Than Luong na hindi na nagsabi ng kahit isang salita. Ang driver na katabi niya, na may espiritual na koneksyon, ay kinuha ang bakal na baras sa tabi at itinutok ng diretso sa likod ng ulo ni Daan Chikwang, at malakas na hinampez. Isang tuyo at matigas na tunog ng paghampas ang narinig. Si Daan Chikwang ay agad na bumagsak sa lupa, tila nawalan na ng lubos na kakayahang lumaban. Ngunit nang si H.A. Than Luong ay diretsong kinuha ang bakal, naglalayong patayin na ang taksil na ito na si Daan Chikwang. Si Kwang ay biglang bumangon, ang sandatang bakal, na matala sa kanyang kamay. Hinugot ang talam mula sa kaluban at pinutol ang leeg ni H.A. Than Luong. Si Daan Chikwang ay kumontrol kay H.A. Than Luong at dahan-daang umatras. Muli niyang kontrolado ang sitwasyon sa kanyang kamay. Si H.A. Than Luong ay napatingin na lamang, na parang palaka na nakatingin sa kanya habang sumakay ito sa kotse at mabilis na umalis. Pagkatapos ng gulo, mabilis na dumating ang pulisya sa abandonadong bodega at inaresto lahat ng tao sa pinangyarihan at dinala sa istasyon ng pulisya para interogahin. At sa oras na ito,
si Daan Chikwang, ay nagmaneho ng kotse ni H.A. Than Luong at tumakas ng mabilis. Gayunpaman, ang bilis ng pagtugis ng pulisya ay lampas sa kanyang inaasahan. Mabilis nilang hinarang ang kotse sa daan. Sa isang saglit, nang buksan ng pulis ang pinto ng kotse, nagulat siya. Ang taong nakaupo sa upuan ng driver ay hindi si Daan Chikwang. Masyadong malinaw na ang mapanlinlang na si Daan Chikwang ay pinalitan na ang driver ng maaga sa pamamagitan ng isang panlilinlang sa paningin. Matagumpay niyang naiwasan ang pagtugis ng pulisya. Si Daan Chikwang ay masayang inisip na nakatakas na siya at pumunta sa isang tagpuan gaya ng napagkasunduan ng kanyang mga kasamahan, ang huling bahagi ng kanyang pagtakas. Ngunit hindi niya inaasahan na ang tunay na nakamamatay na atake ay naghihintay na matagal. Ang taong nakaitim na may misteryosong galaw ay nasa madilim na sulok na may hawak na martilyo, nakatutok direkta kay Daan Chikwang, at gumawa ng nakamamatay na pag-atake upang kitilin ang kanyang buhay. At pagkatapos ng pag-atake, ang taong nakaitim ay mahinahon at maingat na nilinis ang pinangyarihan ng krimen. Gayunpaman, ang lambat ng langit ay malawak at bihira ngunit mahirap takasan. Pagkatapos ng masusing pagsisiyasat sa pinangyarihan, ang pulisya ay nakakuha pa rin ng isang piraso ng tela na naiwan sa damit. Higit sa lahat, sa paghahambing, ang resulta ay ikinagulat ng lahat. Ang martilyo na pumatay kay Daan Chikwang ay eksaktong kapareho ng sandata sa naunang malubhang kaso ng tatlong napatay na biktima dati. Ang pulisya ay tiyak na natukoy ang oras ng kamatayan na nasa pagitan ng 12:00 at 12:20 ng nakaraang gabi. Pagkatapos ng maraming pagsisikap na mangolekta ng ebidensya, natuklasan nila na sa oras ng insidente. Ang pangyayari ay si Tien Kai Han, si H.A. Than Luong at Guang Tien ay pawang nasa istasyon para sa interogasyon. Wala silang oras at kondisyon upang gawin ang krimen. Malaki ang posibilidad na ang mga kasamang malapit ni Daan Chikwang. Una, dapat niyang malaman na si Daan Chikwang ay may isang bodega. Pangalawa, dapat niyang malaman na sa oras na si Daan Chikwang ay tatakas, pupunta siya sa tagong lugar na ito batay sa kanyang instincts. Ang mga taon ng karanasan ni Kapitan Thatch ay nakatarget ng tama, at ang pinaghihinalaan ay walang iba kundi ang mag-asawang Thnin. Dahil dati, palagi siyang naghihinala na tahimik silang naghahangad ng paghihiganti, at ang katotohanan ay hindi rin naiiba. Sa inaasahan ni Kapitan Thatch, ang taong nakaitim, ang pumatay kay Daan Chikwang sa hating gabi ay si Triulun. Bago ang insidente, isang lihim na tawag ang biglang dumating kay Triulun. Ang kabilang panig ay nagbigay ng eksaktong pinagtataguan ni Daan Chikwang, na nag-alis ng mga hadlang para sa pagpatay. Ang kanyang mga tauhan sa pagpatay, pumunta sa bodega ng High LI sa silangan at hintayin si Daan Chikwang. Ayaw mo bang managot si Daan Chikwang? Inihanda ko para sa iyo ang isang martilyo at ilang itim na putik. Madaling nahuli ni Triulun ang kriminal para sa kanyang kapatid na namatay ng walang sala. Ipaghiganti ang awayang ito. Mabilis na ipinatawag ng pulisya ang dalawang tao para sa interogasyon. Sa pagkakataong ito ng pagsisiyasat, ang pulisya ay nalaman ng bawat galaw ni Thnin. Si Thnin ay lumaki sa ampunan mula pagkabata. Unti-unti, sa pamamagitan ng kanyang sariling pagsisikap, siya ay naging isang veteranong reporter sa istasyon ng TV. Ang kanyang background ay napakalinis na walang kahit anong blind spot. Gayunpaman, ang pinakamalaking kaina-hinalang punto ay nakatago sa perpektong buod na ito, dahil walang sino man ang maaaring malaman ang kanyang pinagdaanan. Bago siya pumasok sa ampunan noong ang kanyang unang mga taon ng pagkabata, ay talagang isang kakaibang blanko, at ang tanging dating direktor ng ampunan na nakakaalam ng kanyang kwento, na tumanggap sa kanya ay namatay dahil sa aksidente noong nakaraang taon. Lahat ng bakas ay naputol, lalo nang nakatitiyak si Kapitan Thatch na ang nakaraan ay sadyang binura, at tiyak na hindi ito nagkataon, upang patunayan ang katotohanan ng lubusan. Agad na nagsagawa ng sample collection ang pulisya ng DNA ni Thnin para sa paghahambing. Kapag lumabas na ang resulta ng DNA test, maaari nang ganap na ilantad ang tunay na pagkakakilanlan ng reporter na si Thnin. Kaya naman sa mahalagang sandaling ito, kinakailangan ni Kapitan Thatch na bantayan ang bawat kilos nila at ng pulisya. Ang sitwasyon sa loob ng bahay ay tulad ng hinulaan ni Kapitan Thatch. Matapos ng maraming pagkakataong ipatawag at interogahin ng pulisya, si Triulun, ang kasama ni Thnin, na nagplano ng paghihiganti, ay nagkaroon ng balak na umatras at siya mismo ang pumatay sa kaaway na si Daan Chikwang upang ipaghiganti ang kanyang kapatid na babae na namatay ng malupit. Ngayon, gusto na lang niyang umalis ng maaga hanggat maaari, umalis ng ligtas. Hindi siya pinigilan o pinilit ni Thnin. Kahit na nagkasama sila hanggang dito, kung ano ang ginawa ni Triulun ay sapat na para gampanan ang kanyang katapatan. Ngunit sa sandaling nag-uusap silang dalawa ng pabulong, si Thnin ay nakatunog ng anino sa labas ng bintana upang mapatatag ang sitwasyon. Agad siyang nagpalit ng
ang tulog at binuka ang kurtina. Nagkatinginan silang apat, nagkasalubong ang kanilang mga mata ng walang babala, na naging dahilan upang si Kapitan Thatch na nagkukunwaring. Naglalakad sa labas ay hindi makapaghanda. Ayun na, ayun na. Ayun na, di nagtagal. Nakatanggap ang pulisya ng ulat tungkol sa isang insidente ng paninilip at kaguluhan sa mga residente. Kahit na si Kapitan Thatch ay isang eksperto sa paglutas ng kaso na muling inimbita ng istasyon, ay isang veteranong kapitan na maraming taon na sa larangan ng krimen. Ngunit sa harap ng batas, lahat ay pantay-pantay. Siya pa rin ay kinwestiyon ng kanyang alagad sa harapan mismo. Sifo, bakit kayo sumisilip? Sumisilip ako ngunit hindi ako nahihiya sa aking konsensya. Si Kapitan Thatch ay lubos na nainis. Ang tinatawag ninyong paninilip ko ay hindi kailanman para sa masamang hangarin o pansariling interes, kundi para lamang makahanap ng mga pahiwatig sa paglutas ng kaso. Ngunit walang umasa na isang malaking dagok ay biglang yumanig at binago ang buong kaso. Ay dumating pagkatapos noon. Ang ulat ng DNA test ni Nin ay nagpapakita na siya at si TNG. NGOC Chine ay walang anumang ugnayan ng dugo. Ito ay nangangahulugan din na si Nin. Hindi talaga siya ang batang si DUNG Lin na nawala noon. Ang mga ebidensya ay tiyak na pinalitan na. Pareho ang resulta ng 3 forensic laboratories. Kasama na doon ang isang kagalang-galang na laboratorio ng lungsod. Ang mga hula tungkol sa kanyang pagbabalik, ang paghihiganti pagkalipas ng 15 taon at lahat ng mga haka-haka tungkol sa motibo ay pinabulaanan. Lahat ay biglang naglaho sa sandaling ito. Ang kaso ay biglang bumalik sa simula. Nakikita na ang deadline ng kaso ay papalapit na. Si Kapitan Thatch ay kailangang humanap ng bagong direksyon para sa pambihirang tagumpay. Sa sandaling ang pulisya ay walang alam kung ano ang gagawin. Isang frame mula sa camera. Surveillance na hindi masyadong kapansin-pansin. Ngunit ito ay sumabog sa katotohanan. Ang kadiliman na natatakpan ng maraming mga layer. Guro, may pagbabago na. Kapag kinuha ng pulis ang surveillance video mula sa isang barbero sa tabing kalsada dati, hindi sinasadyang nasaksihan ng isang nakakatakot na eksena kasama si Triulon. Si Lun ay nagpalipas ng gabi. Sa madaling araw, habang mahimbing na natutulog, biglang nawala ng kontrol at sumigaw. Ate, nandito na ako. Ate, imbestigahan mo agad ito. Ang masakit na bulong na nagmula sa instinct na ito ay nagdulot sa lahat ng kahina-hinalang punto na abnormal. Ang mga pagkakataon at mga butas, lahat ay nagkakaugnay sa sandaling ito. Kapitan Thatch, sa wakas ay naimbestigahan ang tunay na pagkakakilanlan ni Triulon. Siya ay isang miyembro ng pamilya ng biktima. Sa kaso ng 3 biktima, 15 taon na ang nakalipas. Sa gabing may bagyo at malakas na ulan, 15 taon na ang nakalipas. Ang matataas na pinuno ng pabrika ng gamot ay sina H.A. Than Luong, Dan Chi, Kuang at Diba. Ang 3 ito ay nagsabuatan sa pagbebenta ng peking gamot, tumanggap ng malalaking halaga ng perang itim. Ang masamang gawa ay hindi sinasadyang nakita ni Lau Dung upang takpan ang lahat ng maruming gawain. 3 walang puso na tao ang walang awang pumatay kay Lau Dung, kasama ang kanyang inosenteng kasamang manggagawa, at Fang Lam. Pagkatapos ay itinapon nila at winasak ang ebidensya. Sa tulong ng isang bagyo, perpektong naitago ang krimen. Ngunit hindi nila inaasahan na pagkalipas ng 15 taon, ang mga pamilya ng 3 biktima ay tahimik na nagtipon at naglatag ng isang perpektong bitag na tumagal ng 15 taon. Ang mga gumawa ng hindi mabilang na kasamaan tulad ni Di, ang tuso at mapagplano na si Dan Chikwang. Lahat ay nagbayad na para sa kanilang mga krimen noon. Sa puntong ito, sa 3 salarin, noong una, tanging ang pangunahing salarin na lang ang natitira. Ang tanging utak sa likod ng tabing, si H.A. Than Luong, at ang huling paghihiganti ni Nin ay hindi kailanman isang simpleng suntok ng kutsilyo. Siya ay matagal nang nagplano ng wakas. Balak niyang si Tien Kai Han, ang kanyang impormante na nakaimbed sa tabi ni H.A. Than Luong ay nag-ayos upang isumite ang lahat ng ebidensya ng krimen sa pulisya. Gusto niyang si H.A. Than Luong ay mapahiya at makulong, at mahatulan. Mabuhay ang natitira niyang buhay sa kawalan ng pag-asa at pagsisisi. Sa sukdulan, sa nakikitang malapit nang matapos ang malaking plano ng paghihiganti, sino ang makakapag-isip na si H.A. Than Luong ay nag-ayos ng isang handaan na hangmenyan upang hulihin ang grupo ni Nin sa isang bitag na walang takas. Ang mga profesional na asasin ay dumating sa pintuan at nag-imbita sa pamamagitan ng dahas. Gusto ng chairman na anyayahan kayong dalawa para sa isang simpleng pagkain. Si Nin ay nagbabalak na humanap ng dahilan upang tumanggi. Ngunit ang kalaban ay ginamit ang buhay ng kanyang ina upang manakat. Napilitan siyang pumunta sa itinakdang lugar. Si Triulon sa tabi ay naghanap din ng dahilan upang makatakas. Sa ilalim ng presyon ng dahas, wala nang ibang pagpipilian ang dalawa. At sa sandaling makarating sa lobby ng hotel, isang buto manhid na malamig na hangin ang agad na hamampes sa kanilang mga mukha, sa loob ng walang laman na malaking bulwagan. 2 bag na may mga sariwang bangkay ang nakatanghal. Harap sa laban ng buhay at kamatayan na ito, ang pag-iisip ni Triulon ay gumuho, natakot hanggang sa manlambot ang kanyang katawan.
Tanging si Nin ang nakipagsapalaran upang mapanatili ang kanyang huling tapang. Naghihintay ng pagkakataon para baligtarin ang sitwasyon. Si Hua Tanluong ay hindi nagsabi ng kahit anong dagdag na salita. Kailangan niyang imbestigahan ng malinaw ang recording tape. Kung kanino ba napunta ang nakamamatay na ebidensyang recording na iyon. Mayroon kayong isang matibay na kasamahan. Kagabi ay ninakaw ang isang recording tape. Sino ba siya? Sa harap ng kanyang paulit-ulit na pagtatanong, si Tanin ay laging nagngangalit at tumatanggi. Matigas ang loob na hindi umamin at hindi naglabas ng impormasyon. Nakakuha ng pista si Hua Tanluong. Lumiko upang targetin si Triu Luan na may pinakamahinang psikolohikal na kakayahan. Ang matinding presyon ng kamatayan. Agad na sinira ng kamatayan ang kanyang psychological defense. Inamin na si Tan Kai-Hon ang nagtago ng ebidensya sa mismong lugar. Sa sandaling si Hua Tanluong ay handa ng pumatay. Para manahimik, si Chu Huatong ay sumugod sa eksena sa tamang oras. Nakapagligtas ng buhay. Si Tanin ay nasa deadlock kasama si Triu Luan. Ngunit si Tan Kai-Hon, nagtago ng maraming taon ngunit hindi makatakas. Direkta siyang dinakip at ikinulong ng mga tauhan ni Hua Tanluong. Si Tan Kai-Hon kahit na pinahirapan sa mga palo, ganap na hindi nagtaksil sa kasamahan. Ang matigas na hakbang ay hindi gumana. Si Hua Tanluong, muli niyang sinunggaban ang nakamamatay na kahinaan ni Tanin. Si Tanin ay napilitan at ng blackmail. Hanapin natin si Tanin at mag-usap tayo ng kaunti. Tingnan natin kung kaya niyang samalo ng suntok tulad mo. Tatawag ako. Tan Kai-Hon. Mukhang napipilit. Napilitan hanggang sa huli, pumayag na magsalita at makipagtulungan. Sa totoo lang, ito ay isa pang bahagi ng plano ng paghihiganti ni Tanin. Si Tanin, sa mismong oras na si Hua, inakala ni Tanluong na nasa kanya na ang lahat. Ang sitwasyon, naghihintay na lipulin lahat ng nakatagong panganib. Ang mamamatay tao, na naghahanap ng ebidensya, ay bumalik ayon sa schedule. Bukod sa pagbabalik ng tape, ang recording ng ebidensya na laging ninanais ni Hua Tanluong. May dala rin siyang isang ulat ng pagsusuri, DNA ni Chu Huatong, ang kasal na maraming taong naging day-in. Pinalaki ang bata sa loob ng maraming taon. Ngunit hindi ito sarili niyang dugo. Bawat antas ng pagtatraidor ay dumurog sa kanyang isip. Agad niyang tinawag ang mag-ina upang kumpirmahin. Kanino bang anak si Chu Huatong? Takbo. Ang batang ito ay hindi sa iyo. Takbo. Si Hua Tanluong ay kinuha ang ashtray sa mesa. Malakas na inihagis, patungo sa kanyang asawang si Duang Tian na nasa tabi niya sa loob ng maraming taon. Sa isang tabi, si Chu Huatong, nakita na malubha ang sugat ng ina. Hindi alintana ang lahat, sumugod, nanganganib ang buhay. Pinrotektahan ng ina, walang tigil na umiiyak at nakikiusap sa ama na tumigil. Ngunit sa sandaling ito, si Hua Tanluong ay may pulang mga mata, loko-loko na. Tumingin sa anak na inalagaan ng mahigit 15 taon sa kanyang harapan. Sa kanyang puso ay natitira na lang ang kahihiyan at walang katapusang pagkamuhi. Hindi pinapansin ang lahat ng iyak at pagsusumamo ng bata. Sa wakas, personal na hinampez. Pinatay ang anak na lalaki na minahal niya ng matagal. Isang mahabang laro ng paghihiganti na tumagal ng 15 taon. Sa wakas ay nakatanggap ng isang hindi kontrolado at trahedya na wakas. Pinakatrahedya, ang masasama ay naglipol sa isa't isa, nagdulot ng sariling pagkasira. Ang naghiganti na maingat na nagplano ay sa wakas ay ginantimpalaan. Sa sandaling ito, biglang nagring ang telepono ni Chu Huatong. Tumunog. Ito ay si Tanin ang tumatawag. Si Hua Tanluong ay sumagot ng telepono at agad na tinanong siya ng isang katanungan. Saan ninyo nakuha ang DNA test? Ang papel na iyon ng pagsusuri. Totoo ba o peke? Syempre peke. Ngunit si Chu Huatong ay walang kasalanan. Paano naman ang aking ama? Noong taong iyon, kayo tatlo ay hindi walang sala. Ngayon lahat ng ito ay karma na dapat nilang matanggap. Ngunit ang huling hatol ng bahaging ito, ang malupit na away na ito ay kasisimula palang mabuksan, gagawin. Kasamaan sa loob ng maraming taon, sa wakas si Tanluong ay mahihirapang makatakas sa lambat ng batas. Ay matagumpay na hinuli at nahatulan ng pulis. Nahaharap sa presyon ng investigasyon at serye ng matibay na ebidensya. Si Hua Tanluong ay wala nang maiiwasan para magdahilan. Tungkol sa pagpatay at pagtatapon ng bangkay. Ang maramihang pagtatapon ng bangkay sa baybaw 15 taon ang nakalipas. Lahat ng krimen tulad ng paggawa at pagbebenta ng peking gamot ay inamin lahat ng walang pagtatago. Akala ko ba't ang matagal na kasong ito ay sa wakas ay natapos na. Ngunit sino ang mag-aakala? Ngayon, si Hua Tanluong ay naglabas ng isang lihim, isang mahalagang bahagi na may sapat na lakas upang baligtarin ang buong sitwasyon. Sa grupo ng mga mamamatay tao ng kaso, ang pagpatay sa pabrika ng gamot noon, bukod sa kanilang tatlo, may isa pang nakatagong salarin, nakatago sa dilim, at ang taong iyon ay walang iba kundi si Tong NGOC Chan,
ang ina ni Duang Lin. Si NGOC Chan 15 taon ang nakalipas ay nagsilbing accountant sa pabrika ng gamot. Ang babaeng may malaking kapangyarihan sa pananalapi ay lihim na nakikipag-ugnayan kay Hua Tanluong upang magsabwatan. Pareho silang umasa sa kanilang propesyonal na kapangyarihan upang lumustay ng malaking pondo ng kumpanya. Vuong Van Quang. Ang kasamahan noong panahong iyon ay hindi sinasadyang nakita ang palitan, ang maruming transaksyon ng dalawang tao. Kaya agad siyang pumunta kay Duang Haoquan. Ngunit ang usapan ng dalawa ay, si Tong NGOC Chan ay nakatayo sa isang tabi at nakinig ng walang pinalampas na kahit isang salita. Labis na kinabahan. Agad siyang pumagitna upang hadlangan. Ang matatalas na salita ay pumihil sa intensyon ng dalawa na magsumbong. Pansamantalang naprotektahan ang kanyang krimen at si Hua Tanluong. Hanggang sa kalaunan, nang si Duang Haoquan ay malaman na ang kanyang anak na babae ay ginagambala ng grupo ni Do, ay binubuli at ginagambala. Ang nag-aapoy na galit ay hindi na mapigilan pa. Nakapagdesisyon na siyang ibalik ang katarungan para sa kanyang anak. Nakita ang kanyang asawa, na matigas ang ulong gustong imbestigahan hanggang sa dulo. Si Tong NGOC Chan ay nagkaroon din ng balak na pumatay, upang ganap na makatakas sa kasal na ito. Si Duang Haoquan ay hayagang kumapit kay Hua Tanluong, upang manatiling matatag sa trono ng kapangyarihan at karangyan. Siya ay maingat na nagplano ng isang nakamamatay na sitwasyon. Sinadyang ibunyag ang lokasyon ng transaksyon ni Hua Tanluong ng gabing iyon kay Duang Haoquan na puno ng galit. Ang galit ay ginamit ang kamay ng mga malulupit sa panig ni Hua Tanluong upang patayin ang asawa, na matigas ang loob na humihingi ng katarungan. Mas nakakapangilabot pa kay Tong NGOC Chan. Sa kanyang palihim na pag-iisip, matagal na siyang naghanda ng kanyang takas. Nakuha niya ng buo ang eksena ng pagpatay at pagtatago ng bangkay ng mga ito. Nang maglaon, si Duang Lin ay nakaligtas ng bahagya. Nagbalat kayo bilang tanin at bumalik upang maghayganti. Gayunpaman, hindi iyon ang pinakamalupit. Sa katunayan, si Ta Nin ay hindi talaga anak nitong NGOC Chan. Siya ay isang sanggol lamang, na inabandona at pinulot ni Duang Haoquan. Sa loob ng 15 taon, hindi siya nag-atubiling gawin ang lahat upang maghayganti. Buong lakas niyang sinikap na ibalik ang katarungan para sa kanyang ama. Ngunit sa huli ay natuklasan niya ang pinagmulan ng trahedya, na kanyang pinaghirapang subaybayan. Ang tunay na utak ay ang kanyang sariling ina. Si Hua Tanluong ay nawasak ang pamilya at nabilanggo. Ginugol ang buong buhay sa pagtatayo ng kapangyarihan at kayamanan. Sa huli ay nauwi sa wala. Sina Triu Luan at Tan Kai-hun, dahil sa paghihiganti sa matinding away, ay nadumihan ng kamay ng dugo. Sa huli ay hindi nakatakas sa batas. Samantala, ang paniniwala ni Tanin ay ganap na gumuho. Ang kanyang tiyaga sa loob ng 15 taon, sa isang kisap mata ay naglaho, naging usok at ulap. Isang wakas, na nagdulot ng pinakawalang pag-asa sa mga puso ng kaso. Ang kasong ito ay isang malinaw, na patunay sa pinakamalupit na mukha ng puso ng tao. Hanggat ang kadiliman at kasakiman ng tao ay umiiral pa, ang krimen ay hindi kailanman talagang mawawala.